Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At tapos na po tayo sa isang bagyo na naranasan natin. Kaya lubos ang ating pasasalamat sa Panginoon dahil napagtagumpayan na natin ang bagyong dumaan sa atin sa Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Kinakabahan ako. Talaga pag dito tumatayo, sa biyaya na lang ng Panginoon. Ang isa sa pinakamimithi ng buhay natin habang tayo ay nabubuhay, walang iba kundi ang... Sige nga, sino makakahula? Ano ang pinakamimithi mo? Anong pinakananais mo sa buhay mo habang ikay nabubuhay dito sa mundong ito? Ano? Ang maging masaya. Tama ba? Wala bang umamen? Say amen. Gusto natin maging masaya. Yung bang masaya kang mabuhay sa mundong ito. Tama ba? Say amen. Ang tanong ngayon, masaya ba tayo ngayon? Yung iba naglo-loading ba? Hindi mo malaman kung masaya. Tingnan mo yung katabi mo, masaya bang makasama yung katabi mo? Say amen. Sa mga nagkatrabaho, masaya ba sa kanilang mga trabaho? Yung iba labas sa ilong, amen. Sa mga tinatawag na naroon sa school, mga nag-eskwela, masaya ba ang tinatawag na classroom at pag-aaral? Sa buhay mag-asawa, say amen. Masaya ba ang pagsasama? Di ba? Lahat tayo, aminin natin, gusto nating maging masaya. Say amen ng malakas. Amen. Kasi ang pagiging masaya, malaki ang naitutulong at benepisyo. Tama ba? Sa Proverbs 17 verse 22, pakaklik, sabi doon, a happy heart is a good medicine and a joyful mind causes healing. Kapag masaya pala ang ating puso, ang sabi doon sa kawikaan, ay mabisang gamot. Madali kang nakaka-recover kapag halimbawang masayahin ka. Pag meron kang tinamaan ng karamdaman, hindi mo basta iniinda. Say amen? Sabi nga raw nila sa medisina, a happy heart is a Spain. Hindi lamang yung tinatawag na may epekto rin sa pisikal. Alam niyo ba kapag halimbawang masayahin ng tao ay hindi madaling tumanda? Tama ba? Baby face. Sinasabi na nabubus yung collagen natin at yung ating tinatawag na mga muscle sa ating mga mukha ay nagkakaroon ng smooth skin tayo at nagiging bata ang ating pagmumukha. Tingnan natin yung katabi natin. Tatingin nga. Huwag mo nang tanong yung edad. Minsan, di ba, kapag halimbawa, sige, magkamali ka ng edad, tama ka sa akin. Di ba? Then, hindi lamang yun. Sinabi doon na ang happy heart daw, kapag meron kang masayahing puso, na a-add o naragdagan ng 7 hanggang 10 taon ang buhay mo. Kaya tingnan mo yung katabi mo kung nakangiti. Pag hindi nakangiti yan, bawas na yan, 1 week ang buhay. Di ba natakot? Ngumiti. At hindi lamang yun, sinabi doon, it has a joyful mind causes healing. At kapag halimbawang masayahin ang puso mo at ang isipan mo, malinaw ang takbo ng isip mo. Malinaw ang takbo ng isip, kung kaya't sa mga pagsubok o mga tinatawag na mga problemang kinaharap, madali mong mapagtagumpayan. Malaki ang nagagawa ng taong masayahin. Say amen. Mga masayahin, magsabi ng amen. Diba? Kailangan maging masaya kasi nais din ng Diyos sa atin. Sinabi sa John 10:10, kaya siya naparito, ay ibigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yung buhay na ganap, alam natin yan, eternal life. At hindi lamang yung buhay
sa kabilang buhay, maging sa buhay na narito, ang nais ng Panginoon, maging masaya ka. Say amen. Kaya ito ang ating pag-aaralan ngayon, ang pagiging masaya o be happy. Ang ating pag-aaralan, ang salita ng Diyos, ang magtuturo sa atin, ito ay tumpak at maaasahan at magbibigay sa atin ng tunay. Hindi ko sinasabing panandalian, tunay na kalagayahan, tunay na kagalakan na nagmumula lamang sa ating Panginoon. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon at tunay ngang pinagpala ang aming buhay dahil sa iyo. Salamat at sa iyo namin mahahanap ang lahat Panginoon. Ang kapayapaan, ang kagalakan, ang buhay sa mundong ito Panginoon. Kaya naman Lord, kami ay nagpapakumbaba. Inaamin namin na kami ay walang magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Patuloy naming sinasandig namin ang buhay namin sa iyo, aming Ama. Kaya hayaan mo na sakupin mo ang lugar na ito. Ang aming isipan, ang presensya mo ay siyang maranasan namin. I-enjoy namin, Panginoon, ang fellowship na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang siyang maghari. Kayo ang kumilos, Panginoon. Mangusap ka. Ito ay iyong salita, Panginoon. Hayaan mo na itago mo ang iyong lingkod. Hindi lamang kami nabubuhay sa tinapay, nabubuhay kami sa salita ng Panginoon. Kagaya ng sinabi ng aming kapatid na magpapatibay sa aming pananampalataya, na magbibigay ng gabay sa aming pamumuhay, na magbibigay sa amin ng tagumpay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na hindi sa aking ganang lakas, kundi sa ganang iyong kapangyarihan, i-anoint mo ang iyong lingkod. Langisan mo ko ng anointing na nagmumula lamang sa iyo. Ibinababa ko ang aking sarili. Ikaw ang mataas, ikaw ang madakila. Maluwalhati namin ang pangalan mo kailanpaman. At anumang gawa ng kaaway ay aming tinatalian ito sa ngalan ng aming Panginoon Yesus. Tunay nga, Panginoon, tagumpay ang araw nito pagkat ang aming Diyos sa manunugumpay. Sa pangalan ng ating Panginoon Yesus, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpak mula sa Panginoon. Ang pamagat ng ating tinatawag na topic ngayon, be happy. Wala po akong tinatawag na main text kasi alam ko naman na nadaanan natin ang kawikaan sa devotion natin. Say amen. At ang pagiging masaya ay nagmula sa salita ng Panginoon sa kawikaan. Tatanungin nga natin ang unang tanong sa inyo, what is a true happiness? Sino makakasagot? Ano nga ba ang tunay na kagalakan sa mundong ito? Magagalak ako kapag may pera. Say amen. Tama nga naman. Sino nga naman hindi magagalak? Kung halimbawa tinatawag na pagdukot mo sa wallet mo, makita mo nandoon yung kulay blue, kulay yellow, kulay orange, di ba? Hindi na lang pagdukot mo sa wallet mo, pambira. 8 tupi pa yung 1,000. Siksik mo pa, di ba? Masaya ang tinatawag na magkaroon ng pera. Tama nga naman, kapag halimbawa tinatawag na meron kang babayarin, masarap yung mahuhugod ka. Ang tunay na kaligayahan ay sa pamamagitan ng posisyon. Ngayon, marami na nagnanais maging kontraktor. Lagi na po, diba? Sana. Ang pinakamagandang posisyon, DPWH. Bakit? Dahil merong pera. Di ba? At hindi sinabi, kapag halimbawa, katanyagan. Sino nga dito ang halimbawang nagre-reels? Ang laging tinitingnan ng mga nagre-reels at nagpapasaya sa kanilang buhay, maraming like at views. Tama ba? Marami yun. Kapag halimbawa nakita mo, ang dami kong like. Di tulad nung nakaraang kong post. At hindi lamang yun, sabi ng ilan, dumidepende rin kapag halimbawa sa relasyon sa tao. Kapag masaya ang aking tinatawag na relasyon, masaya ako. Pero ang sinabi ko, what really is the true happiness and complete happiness? Ang sinasabi ko, ang tunay na kaligayahan, kagalakan, at kakompletuhan ng kagalakan. Kasi kung magiging mundo mo ay pera,
ay hindi ka magiging masaya. Tama ba ako? Sabi doon sa mga ngaral, sino nagbabasa, di ba? Habol ng habol sa paghahanap buhay. Nagkakandapagod hanggang mamatay sa pero walang kabuluhan. Kung lahat na lang ay sa labi mong tanyag ang magiging basihan ng iyong buhay, gayahan ng buhay mo, kailan may hindi ka magiging masaya. Kung iyon ay posisyon, kung iyon ay tao at relasyon, kailan may hindi ka tuwirang magiging masaya. Maraming nakatanggap ng mga bagay niyon, pero ang tawag sa kanila ay miserable. Tama ba? Yung boxer na tanyag dati, di ba? No? Puro knockout yun. Tapos, isa siya sa pinaka-tinatawag na nakalaban siya ni Manny Pacquiao. Tinapos niya ang kanyang sariling buhay. Bakit? Hindi siya masaya. Natalo siya. Nawala ang katanyagan. Kapag nawala ang bagay na yon, at yun ang naging pundasyon ng iyong kagalakan, kailan may magiging miserable ka. Kaya't ano ang kasiyahan? Sa Kawikaan 3 verse 13, sinabi doon, masaya ang taong naghahanap ng karunungan at pangunawa. Happy is the man who find wisdom and a man who gain understanding. Pakiclick po, Proverbs 3 verse 13. Yung taong nakasumpong ng karunungan, ng kahulugan ng tunay na kagalakan, ng kahulugan ng kakompletuhan ng kasiyahan. At walang iba kundi sino? Sino? Lakas natin, sino? Sino ang tunay na kagalakan at kakompletuhan ng kasiyahan? Sino? Pagmalaki natin, sino? Si Jesus. Nung nakita mo sa Biblia at narinig mo, sinampalatanayan mo na ang tunay na kagalakan walang iba kundi sino? Si Jesus. Mga nakakilala sa Panginoon, say Amen. Amen. Kaya sinabi doon that happiness is also a blessedness. Pag sinabi mong blessed, you are fortunate, mapalad ka. Kaya hindi ka lang masaya, kundi mapalad ka. Say Amen. Mapalad tayo, bakit una sa lahat? Kung titingnan natin sa Proverbs 3, sige, sa atin natin yung Proverbs 3, verse 14. Sige, buksan natin ang salita ng Panginoon. Sabi doon, mas pakinabang pa yun kaysa sa silver. Mas mahalaga pa kaysa sa gold ang pagkakilala mo sa Panginoon. Mas mahal pa ang karunungan kaysa sa alahas at di mapapantayan ng kahit anong gusto mo. Wow! Nag-o-offer siya ng mahabang buhay, nagbibigay ng yaman at karangalan. Gagawin niyang masaya ang buhay mo, ililib ka sa safe na landas. Nung nakilala mo ang Panginoon, binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Say Amen. Naging hirap ka ba sa... Say Amen. Oo, merong paghihirap. Meron sa atin nakakaranas sa sakit. Say Amen. Anong pinakamatagal ng buhay ng tao? 70, 80, pinakamatay, 120, sabihin na natin. 120 hirap at pagkatapos ng kamatayan, libo bang taon ng kaligayahang walang hanggan? Say Amen. Say Amen sa mga nanampalataya sa Panginoon. Say Amen. Milyon bang kaligayahan taon ng buhay? Say Amen. Trilyon ba? Silyon ba? Dahil kaya nga, magsasaya ka sa Lucas 10 verse 20. Sinabi doon, sa Lucas 10 verse 20, sabi sa mga disipulo, be happy that your names are written in heaven. Mapalad ka dahil nakasulat sa aklat ng buhay ang iyong pangalan. Mapalad ho tayo. Mapalad ho tayo. Maaaring sabihin natin, kapos man ang ating mga pera, pero ang nakatagpo ka ng pinakamagandang yaman sa mundong ito, say Amen. Sinabi, higit pa sa yaman ang natagpuan mo. Mapalad ka. Hindi ka man nagangat na maging kontraktor, yung mga kontraktor. Kung construction ka man, ang pinaglilingkuran mo ang pinakamataas sa posisyon. At sinasamba, sino? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Say Amen. Amen.
Kung hindi man ikaw ay hindi tanyag at hindi, mag-post ka, halimbawa nag-post ka, walang nag-like at love. Wala man lang emoticon. Pero si Lord, like at love ka. Say amen. Amen, yun ang totoo. At hindi lamang, hindi ka man kilala ng iba, kilala ka ng Diyos dahil anak ka niya. Palakpak naman yung mga nagsasabing, dahil ba tayo nalulungkot? Tanungin natin ang answer, bakit ba ako nalulungkot? Bahagi ng buhay yan, pero kung ibabase mo ang iyong buhay sa mundong ito, makakaranas ka ng kulungkutan. Pero kung titingnan mo, mauunawaan mong lubos ang katatayuan mo at kalalagayan mo sa Panginoon, ang sasabihin mo, mapalad ako, masaya ako at hindi maiaalis sa akin ito. Say amen. Maunawaan natin ang lubos. Kaya nga sa Kawikaan 2, tingnan natin sa Kawikaan 2, bagamat wala ho sa konteksto, sinabi doon, verse 3, pakibalik nga ulit, not only the person who find wisdom, but to procure wisdom and understanding. When you say procure, hanapin, kuhanin, hanapin mo yung silver, hanapin mo, three mo na, humingi ka ng talino at magmakaawa ka na makaintindi ka. Verse 4, hanapin mo yung parang silver ang hinahanap mo o parang treasure na nakakatago. 5, pag ginawa mo iyon, pag hinanap mo yung karunungan, maiintindihan mo kung paano ka matakot kay Lord at makikilala mo ang Diyos. Say amen. Anong laging sinasabi dito? Magbasa ng Biblia. Kung nagbabasa ng Biblia, malapit ba sa atin ang kaligayahan at kasayahan? Say amen? Amen. Because God is the author of happiness. Walang nag-amen. Doon sa konteksto, sa Kawikaan, noon pa man, create, nandun ako, walang iba kundi si Jesus. He made you to be happy. He created you to be happy. And He is the author of happiness. Amen. Kaya nga, habang nating nauunawaan ang kanyang salita, nagpapakababad tayo. Alam mo, nung ako ay bago, ang tingin ko sa Diyos, stricto. Sino tingin gano'n ng Diyos, stricto? Ako tingin ko sa Diyos, stricto. Ang Diyos ay tinatawag na stricto, magagalitin. Bakit? Sa church maraming bawal. Tama ba? Ayoko sa church, maraming bawal. Pero nung naunawaan ko na ang Diyos ay hindi magagalitin, na ang Diyos ay hindi stricto, na ang Diyos ay hindi maton, kundi siya ay maibigin, maawain, at mapagmahal. Say amen. Sa gawain ni Lord, kaya maraming hindi umaattend, boring. Ang pagkakaunawa ko kasi boring dito, walang enjoyment. Pero nung nasa ministry ako, wow, ang ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon, it is an adventurous, hindi ko maliliman, and full of enjoyment. Habang nagpapakalalim ka at kinikilala mo ang Diyos, nauunawaan mo ang tunay na kasiyahan. At ang akala ko, si Lord Killjoy. KJ naman ni Lord. Pambihira naman yung gusto ko. Gusto pang tanggalin. Yung KJ, anong meaning? Killjoy. Ay yung Killjoy, nagbabasag ng trip. Yung kasiyahan. Pero hindi Killjoy si Lord eh. Kailanman hindi Killjoy. Yung pera mo, na ang naging pundasyon si Kristo, lalong sumasaya. Say amen sa nakaranas. Amen. Yung relasyon na naging pundasyon si Kristo, lalong sumasaya? Yung trabaho mo na ang pundasyon si Kristo, lalong sumasaya? Then, procure wisdom and understanding. Kung gusto mong maging masaya ang buhay mo, hanapin mo at kilalanin ang Diyos. Say amen. Kilalanin natin. Habang nakikilala natin, nauunawan natin ang nais ng Diyos ay maging masaya sa ating mga buhay. Say amen. Nandiyan po ba tayo? Say amen.
Ano paboritong kanta nung classic nun? Yung classic na kanso. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang, masayang, ang masayang tunay. Paano kung halimbawa tinamaan ka ng sakit? Pag masigla ka, hindi lang kanta, may ang buhay ng Kristiyano. Paano kapag halimbawa tinamaan tayo ng mga problema? Paano kung halimbawa tinamaan tayo ng mga tinatawag na mga bagyo sa buhay? Pero inaawit pa rin natin ng masaya, say amen. Bakit ka umaawit ng masiglang awit kahit may problema ka? Bakit ka umaawit ng tinatawag na buong lakas kahit may problema ka? Dahil hindi mo inaawit ito dahil base sa emosyon mo. Hindi mo inaawit ito dahil sa hinaharap mo ngayon at hindi mo inaawit ito dahil sa sitwasyon at pangyayari sa buhay mo. Inaawit mo ito ng may kagalakan at may pananam. Dahil alam mong masaya dahil kasama mo si Kristo. Say amen. Apakaganda ng awiting matibay na sandigan sa lahat. Dahil ang taong masaya, pakiclick po, sa Proverbs 16 verse 20, masaya ang tao ang nagtitiwala sa Panginoon. Happy is a man who trusts in the Lord. Proverbs 16 verse 20. Kung bakit buong sigla mong naiaawit ang kanta ng may pag-asa dahil sa lahat ng oras at pagkakataon kasama mo si Kristo. Say amen. Amen. Kaya iba ang pagtingin natin sa mga sa mga problemang nararanasan natin. Say amen. Mga nananampalataya sa Panginoon, sige nga, tingnan nga natin. Kapag pagsubok, anong tawag natin? Sige, pagsubok, anong tawag natin? Yung mga nananampalataya sa Panginoon, anong tawag natin? Ano? Hindi problema. Yung problema sa libutan yan eh. Sa pagsusulit, paghubog. Tama ba? Pag sinabing nananampalataya, hindi pagsubok yan, paghubog yan ng karakter mo sa amen. Mga nananampalataya sa Panginoon, kapag nagigipit, anong sinasabi? Sige. Anong sinasabi mo? God will provide. Say amen. Tama. Meron pa, anong sinasabi mo? Hindi ka magsasalita ng wala. Ano, meron ka? Wala. Hindi ka magsasalita. Anong lagi mo sinasabi? Meron. Parating na. Darating na. Bakit naniniwala ka that God will provide? Yun ang pagkakilala mo sa mga, yun ang sinasampalataya. At yung mga nasarahan ng tinatawag na oportunidad, anong lagi mo sinasabi? Magbubukas. At hindi lamang, pag ikay sumasampalatayang lubos, sasabihin mo, may mas magandang ibibigay noon. Say amen. Mga naghihintay sa panalangin, ano sinasabi? Hindi mo natatanggap, pero sinasabi mo, pinoproseso na ng Panginoon. Iba ang nananampalataya sa Diyos. Kaya kahit may problema, natututo tayong mag-alak. Say amen. Dahil ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon, ulitin ko, ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon ay may sigla. Tingnan mo yung katabi mo kung may sigla. Huwag kang titingin sa katawan. Kasi kapag malungkutin, nahihirapan kang kumain. Tama ba? Pero kapag halimbawang masigla ka, may pananampalataya, tingnan mo, yung katawan, ang siglang kumain. Say amen. Naalala ko ulit tuloy yung post ko nung nakaraang kahapon yata, nung isang araw. Sabi ko, ang isi-slim pa namin ngayon. Noon. Mga payat pa noon, sina Ate Marian. Sina Ate Joy. Ate Joy, di ba, no? Yung slim pa namin noon, year back, 9 years ago. Pero ngayon kami naglalakihan na din, it's a blessing. Kasi sa kabila man ng mga pagsubok, masiglang kumain. Say amen. Dahil ang mga nananampalataya sa Panginoon, may kapayapaan. Tingnan mo yung katabi mo. Kung mapayapa nang natutulog. Diba? Yung bang may problema ka, ang dami mong babayarin.
Kahit may mga problema ka, mapayapa, naghihilig pa nga. Blessedness yun. Dahil may kapayapaan ka, dahil alam mong kontrolado lahat ng Panginoon ng sitwasyon. Napakasarap ng nananampalataya sa Panginoon. Balikan mo nga yung, sino dito mahilig mag-flashback ng buhay niya? Kapag halimbawang malimito ako mag-flashback ng buhay ko, kapag nasa oras ako ng kalungkutan, iniisip ko ang mga ginawa ng Diyos sa buhay ko. Pag titingnan mo, iisa lamang ang naisin ng Panginoon. Maging masaya ang kabanata ng buhay mo. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. At kung may kalungkutan at problema kang hinaharap, tandaan mo, nais ng Diyos na mapagtagumpayan natin ito. Uulitin ko, masaya ang mga nagtitiwala sa Diyos. Sa 16:20, doon sa Proverbs 16:20, pagdating ho natin sa itaas, makikita ho natin sa aking konteksto, ang nakikinig ng itinuturo ay magiging successful. Yung nakikinig pala, magiging successful. Tingnan nga natin, sino ang nakikinig dito? Yung pakikinig pa lang. Pag naging successful ka, di ba? Masaya ka, tama ba? Tanong nga natin, sa oras na tayo ay nalulungkot, ano ang pinakikinggan natin? Sige nga, mag-aminan tayo. Pag ako'y nalulungkot, sino dito yung mga, alam ko, mga classic, walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip. Wait, ano pa dito? Ang tanong ko sa iyo, dumodoble ba ang lungkot mo? Lalo! Pag malungkot ang awitin at malungkot ka na, dumodoble ang lungkot. Kaya mahalaga yung pinakikinggan eh. Sabi doon, ang nakikinig ay magiging successful. Tingnan nga natin sino nakikinig. Isang beses nasa alamanan ako, nakarinig ako ng isang tinig. Di ba? Time have been passing by, watching praise go by. Hindi ko alam ang ibig. Ano yung kanta? Wishing I would be. Ano yung kanta yun? Someone waiting home for me. Nung tiningnan ko kung sino yung umaawit, grade 2. Sabi ko nung kapanahunan namin, ang kinakanta namin, pagmulat ng mata. Saka yung tayo na sa siniskwela. Yung grade 2, might be you. Bakit? Nakikinig siya sa pinakikinggan ng tugtugin na magulang. Kaya pagdating ng grade 4, may MU na. Grade 6, meron ng boyfriend. Kung ano yung pinakikinggan natin, it shapes our mind. It shapes our action. It shapes our characters. Kaya makinig tayo yung makakatulong sa atin. At walang ibang makakatulong kapag tayo ay nag-worship sa Panginoon. It eases our pain. Naaalala natin yung pangako ng Diyos, yung karakter ng Diyos. Doon natin tinutunan at hindi sa mga problema. Kaya palitan nyo yung tinatawag na pinakikinggan nyo. Lalong-lalo na ang mga Pinoy, yung bang kinakanta nila, hindi nila alam kung anong meaning. Tarale o tarala. Baka naman inilulugmok ka na, di ba, no? Di ba? Hindi ba't makakatulong sa atin ang pag-worship pag oras ng problema? Say amen. Saan tayo nagbababad kapag meron tayong mga problema? Tanungin nga natin. Lagi natin stress reliever. Pag ako stress, magsusumba ako. Walang masama. Pag ako stress, nasa halamanan ako. Makikita mo lang ako nasa halamanan. Noong nakaraan, na-stress talaga ako. Na-stress ako noong isang araw. Talagang nakawala yung mga hito ko. Dahil umulan yung hito ko. Naglayas. Diba? Pag stress ka sa halamanan ko. Sino dito pag stress ay tinatawag na sa TV? Meron na sa TV. Pag stress, TV. Meron naman pag stress, linis ang linis. Sino doon? Ayan, pag stress ka, sa sinama, linis ang linis, diba? Pero ang tanong ko sa inyo, yung pamamaraan ba ng Diyos makakatulong para sa ating mga problema?
Yung bang pananalangin natin ay makakatulong para sa ating solusyon ng mga problema? Sa amen, malakas. Lakas ang amen. Yung online prayer ba, pag tayo ay nagbabad, makakatulong sa ating mga problema? Tinan mo, humina na. Kung tayo ay nagbababad doon sa mga bagay na yon, pero panandalian ang solusyon, bakit hindi natin babaran sa pamamaraan ng Diyos? Yan ang sinasabi. Kung ang online prayer, and then yung tinatawag na equipping to the release, totoo lang talaga, tinuturuan, dinidisiplina kami doon sa equipping to the, equipping. Equipping for release, mali pala ang aking tinatawag na. Equipping for release. At kung ang fellowship ay makakatulong, then ibabad natin sa mga bagay na ito. Huwag natin ngayaan na katulad lang tayo ng sanlibutan, kundi panandalian. Araw-araw gusto tayong tulungan ng Panginoon. Gusto ba nating maging happy? Say amen? Ang isang to be happy, pakiclick po. Those who are happy, those who yield on God. Yield. Pagtalo ka, di ba, malungkot ka? Tama ba? Pagtalo sa pag-ibig, malungkot. Yung kababayan natin, di ba, si Alex, si Yalang, ako sabi ko, konti na lang sana. Pasok sana siya sa finals. Nalungkot ba tayo? Pero alam mong taloan na nagpapanalo? Paano yun? Talong nagpapanalo. Alam mo ang talong magpapanalo? Magpatalo ka sa Panginoon. Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Yield means to take control. Hayaan mo si Lord ang mag-control. Yung will niya at hindi yung will mo. Hayaan mo ang Diyos ang siyang masunod, hindi ikaw. To surrender to Him and to commit to follow Him. Because happiness finds those who always obey in the Lord. And if you are stubborn, you will be ruined. Mapapahamak ang may matigas na ulo. Say amen. Sino dito gusto ang happy? Happiness, say amen. Pakiclick po, ate. Gusto mo bang maging happy, mga anak? Gusto mo maging happy ang future mo? Say amen, malakas. Anak, say amen. Makinig sa mga magulang. Proverbs 13 verse 1. Sinabi doon, ang matalinong anak nakikinig sa turo ng magulang niya, pero ang mayabang hindi nagpapakorek. Choice mo yun eh. Gusto mo happiness? Say amen. Mga anak, say amen. Choice mo yun. Happiness or sad? Makinig o hindi? Paano kung tumibok ang puso? High school pa lang, tumibok ang puso. Anong sabi ng magulang? Huwag munang mag-boyfriend o girlfriend. O yung sinasabi ng magulang, anong pipiliin mo? May minsan lang ho mangligaw sa akin, pogi. Hindi ko na palalagpasin. Choice mo yun eh. Kung gusto mo ng happy, then sunduin mo yung magulang mo. Kung gusto mo ng sad, lagi kong sinasabi sa mga kabataan na wala pa sa tamang panahon para sa boyfriend at girlfriend, kapag tumibok ang puso, sabi nga ni Donna Cruz, lumalaglag sa tiyan. Ha? Diba ano? Nabubuntis. Hindi pa tamang panahon. O sige, ang gusto mo, barkada, gala, lakwatsa, mag-aral, module. Anong pipiliin mo? Gusto mo ng happy ng future? Piliin mo. Module, mag-aral, magdisiplina. Say amen. Maraming mga kabataan tayo na nagpatunay nung nakinig sila sa magulang nila, nagkaroon ng magandang future. Say amen. Mga nakatapos ng pag-aaral sa biyaya ng Panginoon, say amen. Diba? Pinili nilang makinig sa magulang nila, nakatapos sila ng pag-aaral. Mga magulang, say amen. Gusto bang maging happy? Say amen. Mga magulang, say amen. Sige, buksan natin. Proverbs 29:17. Sige nga, magsasalita ng Panginoon tayo. Proverbs 29:17. Mga magulang, sabi doon, disiplinahin mo yung anak mo at magiging peaceful ang buhay mo. Sasaya ka dahil sa kanya. Sino dito sumasakit ang ulo sa mga anak? Bakit? Hinayaan ng hinayaan ang anak. Ang sabi ng magulang,
hindi ko ipaparanas sa aking mga anak ang nangyari sa akin noon. Diba, no? Diba yung mga, sino dito na disiplina ng palo? Lakas, amen! Lahat ng ipapalo, hanger, tambo, pati tako nga ng tako ng bilyar, pinapalo. Pero ang tanong ko, tumino ba tayo? Umayos ang buhay? Dahil mga magulang matutong magdisiplina sa mga anak. Tanungin ko ulit, yung mga may asawa, say amen. Sino gusto maging happy yung asawa? Ang sabi doon sa Proverbs 15 verse 22, maging tapat ka sa iyong asawa. Pag tinulong ka sa Proverbs 6:29, kapag sumiping ka sa ibang asawa, siguradong magdurusa ka. Away! Diba? Isip-isipin mo yun. Napakasarap matulog kapag halimbawang ng mapayapa habang alam mo na naging tapat ka sa... Pero pag hindi ka nagtapat sa asawa mo, lagi kang aligaga. Di ba? Tago-tago ng SIM card sa pinakasuksok ng wallet. Yung wallet, anong ginawa? Sinira pa yung wallet, ginawan pa ng tinatawag na secret wallet packet. Pag ikaw yan natutulog, anong ginagawa ng asawa mo? Dahil yung asawa mo, meron kang ibang tinatawag na babae, binubuntal yung gilid mo habang ka natutulog. Masarap ba yun? Magdurusa ka. Magdurusa ka. Sino ang gusto happy finances? Say amen. I-honor mo ang Diyos. Proverbs 3:9-10. Pupuno ang wallet mo. Pupuno ang tapayan at lagayan mo kung iuna mo ang Panginoon sa iyong finances. Gusto mo happy finances? Proverbs 10 verse 4. Huwag kang maging tamad. Dahil ang tatamad-tamad, mauuwi sa kahirapan. Ang nagsusumikap ay yayaman. Sinabi ng Panginoon. Gusto mong maging payapa ang tulog mo? Proverbs 11 verse 15. Huwag kang mag-garantor ng utang. Pag nag-garantor ka ng utang, tiyak hindi ka makakatulog. Diba? Sinabi ng Panginoon yun, hindi po ako nagsabi nun. Sinong gustong happy sa trabaho? Say amen. Buksan natin Proverbs 16:8. Kaunti yung kinikita mo? 16:8. Mas okay pa ang maliit na kita basta nakuha sa matuwid na paraan kaysa sa maraming pera na galing sa pandaraya. 15:27. Ang sakim na nandaya para lang magkapera, magiging problema sa pamilya. Yung mga pamilya ng urakot ngayon, binubuli sila. Bakit? Sa kagagawan ng kanilang miyembro ng pamilya. Pag halimbawang ikaw ay nandaya, pati ang pamilya mo apektado rin. Tama ba ang salita ng Panginoon? Tama. Gusto mo maging happy sa lahat ng aspeto ng buhay mo? Sumunod ka sa Diyos. Kasi happiness is a choices. At habang nabubuhay tayo, nagtatanim tayo ng kagalakan. At darating ang araw, aanihin natin yung mga itinanim natin. Lalo sa pagsunod sa Panginoon. Yung mga iba happy ang nararanasan. Bakit? Nagtanim sila. Kagaya na sinabi ni Nanay Richie, matutong magtanim. Hindi ka naman po pwedeng umani nang hindi ka nagtatanim. Natural law. Magtanim ka ng pagsunod, aani ka ng kagalakan. At itong sinasabi ng Panginoon, that we must be to obey the Lord. Nandiyan po ba tayo sa amen? Dahil hindi sa lahat ng oras, good day at bad day. Tama ba? Ngayon, aaraw tayo. Pagdating sa Miyerkules, uulan, no? Pero tanungin ko nga kayo, paano yung approach ng ating kapag halimbawang umaaraw at umuulan? Pag araw, tiyak masaya, no? Pero pag ulan, malungkot, di ba, no? Paano kaya kung halimbawang pag blessing marami, masaya, no? Kapag halimbawang gipit, ano naman ang approach natin? Sabi doon sa Proverbs 28 verse 14. Sige po, pakiclick po. Sabi doon, for the despondents, every day brings trouble.
Yung mga taong malulungkutin pala, wala sa kanilang good day. Lahat bad day. Daing ng daing. Reklamo ng reklamo. Pero doon sa happy heart, sabi doon, a happy heart, their life is a continual feast. Lagi silang masaya. They enjoy life. Yung mga happy mga tao, hindi nagrereklamo, nagpapasalamat. Yung mga happy tao, hindi hinahanap ang wala, kung meron, tinatanggap. Yung mga happy mga tao, sila yung nag-a-appreciate sa buhay. Say amen. Kahit maliit, ina-appreciate nila. Say amen. Appreciate life. Kasi pag in-appreciate mo ang life, nakikita mo ang ganda ng buhay. Say amen. Masarap bang mabuhay? Say amen. Masarap! Ako na nagsasabi, masarap ang mabuhay. Masaya dapat mabuhay. Kailangan meron tayong enjoyment sa buhay, kahit man may mga sitwasyon tayong hindi magaganda. Say amen. Ina-appreciate ba natin bawat araw? Sige nga. Sino stress sa bahay? Sige, hello, mga stress sa bahay, say amen. Stress sa asawa. Stress sa anak. Sige, wala ka nang kakampi. Alam mo yung may stress, anong ginawa? Pakiklik lang, isang click lang. Para siya maging masaya. Yung pusa, ginawa niyang tinatawag na bigote dito eh. Ang tanong, anong tawag dyan sa pusa niyan? Ang tawag dyan ay musketeers. Kasi musketeers. Di ba? Natutuwa siya habang tinitingnan. Sa halip na tingnan niya yung mga mukha ng mga asawa niya at anak niya, doon na lang niya ibinaling. They find enjoyment kahit mang saglit. Huwag mong hayaang manaig ang stress sa buhay mo. Sinabi na nga natin doon. Sino dito yung tinatawag na ano? Pakikling nga po. Stress sa trabaho. Sige nga. Humanap ka nang i-enjoy mo doon sa trabaho mo. Kahit na nakita mong bigat, di ba? Alam mo yan, nag-viral yan. Ang viral nila, we were, palayo. Kasi pag pala mo, o habang sila kung nagpapala, nagbubuhos, kumakanta sila, we were, palayo. Palayo. Tanong ko, yung mabigat na trabaho, nagiging magaan? Tama! Kahit mabigat yung trabaho mo, umanap ka nang i-enjoy mo, say amen. Yung aking anak noon, unang araw ng eskwelahan, hindi mo mapinta ang mukha. Sabi ko, anak, kung hanapin mo ang mga problema, ang mga kakulangan, mananatili kang malungkot. Pero kung hanapin mo ang ipagpapasalamat mo, ang ika-enjoy ng buhay mo sa eskwelahang iyon, magiging masaya ka. Sabi ng anak ko, pa, meron akong tinatawag na mag-aaral doon. Laging kinikis-kis ang tiyan ko. Matuwa ka. May nagsasabi sa kanya, I love you. Appreciate every little things. Huwag hanapin ng wala. Kapag hinanap mo ng hinanap ang wala, magnenega ka. Magrereklamo ka. Magiging malungkutin ka. Pero kung ina-appreciate mo kahit sa maliit na bagay, magsasaya ka. Pangatlo, sino ka ba halimbawa dito, di ba? Sinong dito halimbawa, kakaunti ang pagkain, malungkot, masaya? Masaya, kasi ang ginawa nito, pakiklik, hindi siya makakain ng chicken joy, ginawa niya yung kanyang kanin, ginawa niyang rice joy. Tanungin niyo sa akin kung nasan yung ulam. Nasa ilalim ng kanin. Di ba? Kahit man sa pagkain, i-enjoy natin. Lagyan natin ng mga twist. Alam ko si kapatid na may mga twist sa mga pagkain. Pasayahin ang pagkain. Kahit man simple man yan, pasayahin. Pag mga traffic, pag nata-traffic, sino dito laging simbangot ang mukha pag na-traffic?
Humanap ng kasiyahan kahit nata-traffic, di ba? Lalo na pag mag-bear ngayon, grabe traffic. Sino dito naglaro ng ano? Yung mga ulap, tinitingnan yung shape ng mga ano, ng mga ulap. Sino? Sige, sino? Ako, naggaganyan ako, di ba? Bakit? Hello. Bakit nawawala si Nemo sa dagat? Ha? Dahil nandun sa ulap. Sino dito ang naglalaro ng alikabok? Ako, nung bata ako, tinitingnan ko yung ray ng light, tapos ginaganon ko yung alikabok. Parang akong Encantadia. Kaya sabi ng Panginoon, maging katulad ng bata, no? Yung bata, lahat na-appreciate. Pero ikaw, yung maliit na bagay, hindi mo may appreciate. Sabi nga, million little miracles. Miracles not found in bigger. Even yung hapagkainan mo, binigyan ka, masusuot, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Sino dito ang nadidismaya sa gobyerno? Ako, dismayado ako sa gobyerno. Galit ako dun sa mga Pero, alam nyo ba, only in the Philippines, nag-rally ng may beneficial. Pakiclick nga. Sino nakakita ng sayaw ayaw sa korupsyon? Zumba rally ang tawag yan. Only in the Philippines. Ito, only in the Philippines. Ang sabi nila, ibagsak, wag matakot. Ibagsak. Di ba? Nag-rally na sila, nag-exercise pa. Only in the Philippines. At sino pa nakaano dyan? Ito. Yung may hawak ng soto nung in-interview. Anong ibig sabihin ng soto? Yung pinaglalaban mo, pinaglalaban ko. Ano nga ang ibig sabihin ng soto? Ano nga ba ibig sabihin ng soto nito? Ako'y Sige, tawa ko yun. Anong ibig sabihin ng soto? Tito Soto? Hindi. Ang soto ay yung lugar nila. Zone 1 Tondo Organization. Sila yung mga taga-Tondo. Hindi niya lang alam kung anong ibig sabihin. At sinong nagpasaya sa rally? Walang iba kundi ito. O di ba, sumaya kayo? Yung mga may karapatan na matumutuhog sa side, di ba? Ngayon, meron na tayong sumisigaw. Ibagsak ang presyo ng fishball. Dati, 3 piso, 2 piso. Ngayon, mahal na, di ba? Sumaya ba tayo? Kahit man sa kalungkutan, humanap ng ikakasiya. Say amen. Huwag laging lunurin ng kalungkutan. At nung nakaraang bagyo, tinunghayan ang Ragasa ang pinaka-matinding bagyo sa year 2025, yung bagyong Nando. Sa Macau, tumigil ang trabaho, pero ang mga Pilipino, tuwang-tuwa. Bakit? Naghuli sila ng mga isda. Sila yung promotor. Humanap sila ng saya sa gitna naman ng mga problema yung naranasan. Ulitin ko ulit, appreciate life. I-appreciate mo yung buhay na binigay ng Panginoon at hindi pwedeng walang isang araw na enjoyment. When you appreciate life, you must create happiness. And lastly, gusto ba natin maging happy? Tanong ko, happy na ba tayo? Say amen. Malakas. Happiness is not only on yourself, but happiness is also to minister others. Magbigay rin tayo ng saya at sigla sa ibang tao. Pakiclick po doon sa Hindi po, doon sa Proverbs 14 verse 28, show kindness. Magpakita ng kagandang loob sa mga mahihirap and you will be happy. When you show kindness, the best kind of happiness is making others happy. Ulitin ko ulit. Hindi ka pwedeng mag-minister sa iba kung ikaw mismo wala kang kagalakan. Tama ba? Say amen? You cannot be minister to others. You cannot give happiness to others
Kung ikaw naman ay wala din naman. Hindi ko sinabing wala, as in wala kang kagalakan sa buhay. Makaya mo. Alam nyo ba yung mga haping mga tao? Say amen. Sila yung mapagbigay. Tama ba? Di ba no? O yung mga anak, say amen. Pag nakangiti ang mga nanay at tatay, tama-tama, halika, punta tayo. Si nanay ay nakangiti, humingi tayo ng pera. Pero kapag ang nanay at tatay nakasimangot, huwag muna tayong humingi ng pera, bad trip si nanay at tatay. Pero kapag halimbawa ang happy ka, marunong kang magbigay. At maunawaan mo kapag halimbawa ikaw ay pinagpala, matututo kang magbigay. Pakinggan ngayon natin ito. Happiness is a cycle. Sino nagbigay una? Kapag nagbibigay ka sa kapwa, ano nararamdaman mo? Sige. Masaya. Hindi pwedeng hindi ka masaya eh. Pwede yun. Pwede kang hindi magsaya. Pero ang punto, pinutol mo yung cycle. Tama ba? Cycle, sige nga, science tayo, science. Evaporation. Coming from sky, ang mangyari to land, then after ng land, anong mangyari? It evaporates into sky. That is a cycle. Tama ba? Magmula sa taas, papunta sa baba, at magmula sa baba, papunta sa taas. Kung hindi ka nagbibigay ng saya, uulitin ko, hindi purpose ni Lord yan. Sinasarili mo yung biyayang binigay sa iyo ng Diyos. At kailanman sa taong nakaunawa ng kasiyahan, ibinibigay ito. Say amen. Dahil kapag nakaranas ka ng saya, yung saya niya nanggaling kanino? Kay Lord. Ginawa mo yung kalooban ng Panginoon. Tanong ko, yung mga tupa at kambing, di ba? Sinabi doon, na mga sino mang tumulong sa kanyang kapatid ay parang tinulungan, ginawa niyo para sa akin. Anong sinabi doon sa mga tapat at mabuting alipin? Tapat at mabuting alipin, makisalo ka sa aking kagalakan. Ibig sabihin, nagagalak ang Diyos kapag tinutupad natin ang kanyang kalooban. Uulitin ko ulit, happiness is a cycle. Magbigay ka ng kaligayahan, tumulong ka sa iba, tutulungan ka rin ng Diyos. Magbigay ka ng pag-ibig, makakaranas ka ng pag-ibig. Happiness is a cycle. At gustong-gusto ng Panginoon yan. It is a primary duty of life to express happiness, to give happiness. Then, uulitin ko ulit, ano ang napapansin nyo? Sige, pakiclick nga po. You want to be happy? H. Help others. A. Appreciate life. P. Procure wisdom and understanding. P. Ano sabi? Put your faith in the Lord. Why? Yield on God. Anong napapansin nyo? Na ang kagalakan, laging merong ano? Merong ano? Ano napapansin nyo? Nakadikit lagi ang ano? Hindi, kaligayahan. Ang kagalakan nga ang kaligayahan, ano nakadikit lagi? Nakakonekta. Sige nga, sino yung makikita yung pag-ikay nakikinig? Ano lagi nakadugtong? Ano nakadugtong? Malakas ang? Sino nakadugtong? Uulitin ko ulit, you can never be happy kung hindi nakakonekta kay Lord. Laging nakadugtong ang Diyos dyan. Because God is the author of happiness. And desire ni Lord, maging happy ka. Kung magiging happy ka, ito yung pamamaraan niya. Hindi ko po yung pamamaraan. Dahil laging gusto ni Lord ay maging happy tayo. Sa lahat ng bagay na ito, ang Diyos ang lahat ng papuri at parangal. Sa Kanya lang mga tulay. Palakpakan natin ang ating Panginoon na nagnanais sa atin na maging masaya sa buwan nito.